Hello mga ka-e-bike. Today's video, magpapalit ako ng coin ni Survey. Na-purchase ko siya noong February. Sabi kasi doon sa mga na-research ko, after 3 months pwede mo na siyang palitan. Pero dahil araw-araw ko siyang ginagamit sa paghatid sundo, tapos pag pumapasok si Mrs. yan, kailangan palitan natin, alagaan natin sa oil ang e-bike natin. Bumili ako nitong scooter gear oil for 80 pesos. Ngayon bumili ako ng dalawa. Papalitan ko siya ngayon, and tara, samahan nyo ako. So first, tanggalin natin yung basket sa likod para mas may access tayo dun sa motor. In-unscrew ko na yan kanina kaya madali na lang matanggal. Yan. So may dalawang open wrench tayo dito. Yung sa top, inlet size 10. And yung sa ilalim, outlet size 12. Tapos may dalawang gear oil at yung plastic container na pangsalo sa use oil. Yan. Hanapin natin sa ilalim yung outlet dyan. So, ito yung outlet kung saan natin first bubuksan para tanggalin yung oil. Gagamit tayo ng open wrench na size 12. Medyo mahirap kasing yumuko kaya pindutin na natin si fast forward. Make sure na nakatapat yung container sa butas ng outlet ha. Para pagbukas ng pagbukas, nakatapat yung container doon sa... Yon! Ang itim ng oil, di ba? Tapos i-open din natin yung inlet para mas mapabilis yung pag-flow ng langis sa silong. Yan. Fast forward ulit. Make sure guys na huwag nyong iwawala yung washer nyan, no? Tapos check nyo lang if nagpa-flow pa yung langis. Wait mo lang. Mga 20 minutes siguro. Tapos na. Yan yung inlet. Tapos ito naman ang outlet. Okay? Nakita mo yung langis? Napakaitim. Pag hindi naalagaan sa langis yung e-bike, mas madaling masira yung motor. Need talaga ng change oil din, kahit e-bike. Yan. Wala nang nagpa-flow, no? Okay. So, ibabalik na natin yung screw ng outlet. Yan. Wag natin iwawala yung washer. Importante yun. Para kapag binalik mo yung screw, hindi tatagas yung langis sa silong. Pag ibabalik mo na, tamang higpit lang guys ha. Yan. Ganon pa rin yung open wrench na gagamitin natin, no? Size 12. Then ilagay na natin yung nozzle dun sa gear oil para sa paglagay ng new oil dun sa motor. Nako. Ayan. Hindi kasya yung nozzle. Oh, nag-overflow yung langis. Hindi siya kasya dun sa butas. Nakahanap ako na ngayon ng improvised na imbudo. Yung tip part ng pambomba ng lobo, yun ang nilagay ko. Pansamantala.
Kasya naman sa butas. Ang problema, matagal yung pag-flow ng oil. No, tinan mo. Oh, tinatansya-tansya ko pa kung mag-overflow. Abutin akong 10 years. So yan, nakikita nyo dyan, nilagay ko na yung buong pambomba ng lobo. Wala eh. Medyo nilakihan ko na lang yung butas, kaso mabagal pa din. Ang ginawa ko, hinipan ko. Yan, nakita mo. Hinipan ko. Para bumilis yung pag-flow ng oil. Pero ganun pa rin, matagal pa din. Pero sige, tiyaga lang. Kailangan kasing ma-change oil eh. Drain ng konti, sayang yung oil eh. A few minutes later. Tagal. Ayan, nagmarites muna kami ng misis ko dyan. Multitasking kami eh. Sige. Yon, finally natapos din. Tamang higpit lang guys ha. At yung washer, don't forget. Hindi po pwedeng mawala yung washer. So, yun. Nakita nyo na kung paano ako nagpalit ng oil ni Sir B. Medyo nagkaroon ako ng struggle ng konti kasi yung nozzle hindi siya kasya dun sa pinaka inlet nung paglalagyan ng oil. Kaya ang ginawa ko, naghanap muna ako ng alternative na funnel, yung imbudo. May nakita pang bomba ng lobo. Wala eh. Kailangan siyang mapalitan kasi nakita nyo naman ang itim-itim na nung oil niya. Kaya pala medyo mahina na yung pag-revolution niya kahit pa naka number 3 siya. Parang naglo-loading ganon. Kasi ganon na pala kaitim yung oil niya. So, till next time ulit. Next video ko siguro i-review ko ngayon itong si Sir B sa amin. Kung ano yung 4 months niya after namin siyang nabili for 3 months. After 3 months. Okay? So, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Salamat!